Sa Isabela, kahit humagupit ang bagyong Chedeng, laking pasasalamat ng mga otoridad at residente dahil zero casualty sa kanilang lugar. May news to go si Haji Rieta. Haji. Kara, sa ngayon ay maaraw na dito sa lalawigan ng Isabela. Pero alam mo, kahapon talagang naranasan itong hagupit nitong bagyong si Chedeng. At malakas na ulan at hangin ang naramdaman. Ang lokal na pamahalaan ng Isabela ay sinabing naging maganda raw itong kanilang proactive na preparasyon nang sa ganun ay maiwasan ang anumang mga insidente. Narito ang ulan. Lakas loob ang ilang residenteng ito na tawirin ang Ilagan River sa bayan ng Benito Soliven kahapon na umaga. Bagamat malakas ang ulan at hangin, tila balewala ito sa kanila. Sakay ng dalawang kahoy na bangka, dahan-dahan nilang tinatawid ang rumaragasang tubig sa ilog. Ayon sa ilang residenteng nakausap ko, araw-araw daw nila itong ginagawa. Pag malaki na yung mamaya yung ilog, pauwiin kami ng boss namin. Tatawid ulit kayo sa ilog? Opo. Hindi ba delikado yun? Hindi naman po. Ang ginang na ito karga pang 8 buwang gulang na anak na tumawid sa ilog. Sana po matapos na yung tulay namin para hindi naman kami nahihirapan pag lumaki po ng ilog, lalo pag ganito may bagyo po. Galing kami sa kabilang barangay at isa ito sa mga aprobado naman ng PDRRMC na ligtas na gamitin ng mga residente nang sa ganun ay makatawid sila. Papunta naman na dito sa bayan. Ayon kasi sa mga residente, kapag maapaw na itong ilog, wala na silang ibang masasakyan, kaya sinamantana nila itong pagpunta sa bayan nang sa ganun, kapag sumama pa lalo ang panahon, ay hindi sila maipit pa. Ang ilan sa rescue boat na lang sumakay gaya ng mag-ina na ito. Malalaking bangka naman ang araw-araw na sinasakyan ng ilang nakatira sa bayan ng San Mariano para makatawid din sa ilog patungo sa bayan. Ang tulay kasi na ito na sinimulang gawin noong 2013, hindi pa natatapos. Sa July matatapos na ito. Hindi ba parang delay ito? Tulay na ito? Actually, na-delay na. Kasi ang expiry date nito is April 14. Malaking bagay para sa mga tiga San Mariano kasi nakita naman natin yung mga pagtatawid noong medyo risky. So kapag matapos siguro ito, medyo mas madali na yung aming pagpapatawid dun sa mga tao, lalo dun sa mga produkto ng aming mga kababayan. Pagsapit naman ng tanghali, tila mas lumakas pang buhos ng ulan. Kaya naman sa pilitan ng iniligas ang nasa 70 pamilya sa bayan ng Benito Soliven. Ayon kay Governor Faustino D., Lunes Santo pa lang daw nang nagsimula silang maghanda. Kung makikita nyo yung aming mga kagamitan dito, ay ganun na rin, na-encourage na rin natin yung ating mga iba't ibang mga LGUs na mag-prepare ng kanilang mga kagamitan para in case na kung anumang disaster or calamities na dumaan sa aming probinsya ay nakahanda. At importante rin na pati ang Department of Education ginamit, kasama na natin dito dahil nagbibigay na rin tayo ng information hanggang sa ating mga kabataan. Sa kabuuan, umabot sa halos 200 pamilya ang inilikas sa mga coastal area sa Isabela. Pwede ka ba maimbita na tumulong dito sa PDRRMC? Ay, hindi ako nakatanggi, basta sabi ko naman, Governor, hindi yung 24 hours ako o 7 days a week. Kaya wag mo lang ako pasweldohan yung as consultant, as advisor. Kaya ang papel ko rito, just to advise them of what to do. Kaya sa latest information natin mula sa PDRRMC ay zero casualty po ang lalawigan ng Isabela sa pagdaan nga nitong bagyong Chedeng. At naghahanda naman na ang lokal na pamahalaan ng Isabela sa pagdating naman ni DILG Secretary Mar Rojas, kung saan yung information natin ay pupulungin niya ang mga taga PDRRMC at i-assess yung naging paghahanda ng lokal na pamahalaan. Kara? Naku Haji, magandang balita yan na zero casualty dyan sa Isabela. Pero ang tanong ko naman, kumusta naman yung lagay ng kabuhayan ng mga tao? Kasi hindi lang naman yung buhay, pero yung kanilang kabuhayan importante rin. Meron bang mga naapektuhan ng mga pananim? At ano ang magiging ayuda ng local government sa mga residenteng apektado? Yes, Kara, with regards doon sa mga possible na nasira na mga pananim, mga agricultural products ng lalawigan ng Isabela, ay yan yung ongoing na tinitignan ngayon ng lokal na pamahalaan nga ng Isabela. At so far, as of now, wala pa tayong information kung magkano yung damage, kung magkano yung halaga ng mga nasira sa pagdating sa mga agrikultura, Kara. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.